ang nakaraan. Nang masigurong hindi ko na sinusundan, ay lumabas na ang lalaki sa pinagtataguan. At saka muling naglakad, pabalik sa eskinitang pinanggalingan, pabalik sa tapat ng bahay namin. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay naisip na rin ang maging maingat. Hindi ko na dapat makita. Pumwesto ito sa isang sulok at tagong bahagi ng kalsada. Nakita nito ang mga boteng plastik na nakapalibot sa bahay namin. Natitiyak nitong benditadong tubig na may asin ang laman ng mga iyon. Isang makahulugang ngiti ang nanulay sa mga labi nito. Kilabot Channel. Kwentong kilabot. Signing on. Hindi ko hiniling ang ganitong kapangyarihan. Sinubukan kong iwasan, ngunit hindi ko natakasan. At nang sumapit ang aking 18 kaarawan, nagsimulang muli ang kababalaghan. Ako si Virginia, anak ng mangkukulam, mula sa Pulong Uwak. Hello po. Pasensya na po kung na-delay ang upload natin. Nawalan po kasi kami ng internet connection. Di na po kami sumabay sa stress ng maintenance dahil nga po sa enhanced community quarantine. Okay na po ngayon si internet kaya heto na tayo. Salamat po sa pag-antabay. Kung di nyo pa po napakinggan ang mga nauna nating chapters bago ito, pakinggan nyo na rin po para di nakakalito. Kung maaari po sana, at kung nagustuhan nyo itong yung chapter po ngayon, palike na po at mag-comment na rin para po makilala ko ang pinagkakautangan ko ng pasasalamat. At syempre pa po, subscribe na rin kayo. Agoy, dami kong request. Namiss ko po kayo, promise. Ingat po tayong lahat. Ang tungkol sa lalaking nakita ko ay tuluyan nang nawala sa isip ko lalo pangat di ko na ito muling nakita. Natuon na ang atensyon ko sa panibagong kasong susubok sa aking kakayanan dahil sa malaking kasong nangangailangan ng tulong ko. Special case ang nasa mesa natin at hindi dapat magkaroon ng leak lalo na sa media. Baka magpanik ang mga bata at ang mga magulang nila. Patay tayong lahat. Tiyak na masasabon tayo ng walang banlawan. Gusto nila ng 100% result, kaya ikaw ang gusto nilang humawak sa kaso. At kakailanganin natin ang tulong ni Lady Virginia. Namomroblemang sabi ni Major. Anong kaso, sir? Tanong ni Aldrin. 5 batang estudyanteng nasa edad 11 at 12 taong gulang ang brutal na pinatay. Ayon sa investigasyon ng mga kabaro natin, ang teacher nila ang pumatay sa kanilang lahat. Matapos patayin ng mga bata ay nagpakamatay din ito sa pamamagitan ng pagtalon sa rooftop ng paaralan. Sarado na ang kaso pero pinaiimbestigahan uli ni Chief dahil na rin sa kahilingan ng may-ari. Hindi sila naniniwalang ang teacher nga ang pumatay sa mga bata. Maaaring nakakalaya pa raw ang tunay na kriminal at patuloy na nakakagala sa loob ng paaralan. Gustong siguraduhin ng may-ari na ligtas na sa peligro ang mga estudyante, ganun din ang mga teacher nila. At saka syempre, malaki ang ihihina ng paaralan dahil mismong guro ang pumatay sa sariling mag-aaral. Natural, ikaw man ang magulang hindi mo na ron pag-aaralin ang anak mo. Kaya gusto nilang patunayan na hindi ang teacher ang tunay na kriminal.
Gusto nilang mabawi ang reputasyon ng paaralang nasira dahil sa nangyari. Pati na rin ang tiwala ng mga bata sa kanilang teacher. Ang ibang impormasyon ay nandiyan na sa loob ng envelope. Pag-aralan mong mabuti at pagkatapos ay makipag-coordinate ka kay Lady Verenia. Pumili ka ng makakasama niyo sa kasong ito at saka kayo mag-report sa akin. Do I make myself clear, Senior Inspector Aldrin Acosta? Yes, sir! Sagot ni Aldrin. Palabas na siya nang muling magsalita si Major. Mabilis niyang ipinihit ang mukha paharap dito. Inaasahan kita at ang grupo mo sa kasong ito, sabi ni Major. Nasa himig ang pakikiusap, ang tiwala at paniniwala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, sir, sagot niya. Matapos nilang pag-aralan ng mga kasamahan ang kaso, ay kinausap na niya kami ni Tawing. Ibinigay niya sa akin ang kompletong report upang mapag-aralan din. Pagkaraan ay nagpalitan na kami ng opinyon at pagkakaintindi. Terror si Miss Bunag kaya maraming estudyante ang takot sa kanya. Ayon dito sa report, nananakit daw ito kapag hindi nasunod. Pero ayon din dito, maraming magulang ang gustong ito ang maging teacher ng mga anak nila dahil sa pagiging istrikta. Marami raw natututunan ng mga bata dahil nadidisiplina, bukod pa sa mahusay itong magturo. Sabi ni Aldrin, habang tinitignan namin ang larawan ng gurong, malamang ay kasing edad ko lang. Gaya nga ng sabi kanina, ilang taon pa lang ito sa pagtuturo. Inilipat namin ang paningin sa iba pang larawan. Iyan ang dalawang gwardyang naka-duty ng mga oras na mangyari ang aksidente. Si Ramos yung matangkad at si Punsalan yung medyo panot. Yan naman si Jean ang janitress at si Mong ang janitor. Naroon din sila ng mga oras na yon. Pero dahil fingerprints lang ng teacher ang natagpuan sa katawan ng mga bata, siya ang iniulat na pumatay. Tahimik kong pinagmasdan ang mga larawan habang hawak. Ganon din ang larawan ng 5 batang namatay. Girl, may nakikita ka ba? May nararamdaman ka ba? Pabulong na tanong ni Tawing. Mabilis namang yumuko sa lamesa si Aldrin at hinintay ang isasagot ko. Umiling ako. Taliwas sa tunay kong nararamdaman habang pinagmamasdan ang mga larawan. Gusto ko munang malaman ang buong pangyayari, makita kung ano ang nangyari. Gusto ko munang marinig ang dahilan ng salarin at alamin kung bakit nagawa nito ang ganoong kalupit na pagpatay. Hindi na nagtanong si Tawing. Tinanguan na lang ang sinabi ko kahit duda siyang hindi ako nagsasabi ng totoo. Lihim kong ikinatuwa ang bagay na yon. Natututo na siya. Ramdam na niya kung may nararamdaman ako o nakikitang kakaiba. Dahil siya nga ang madalas kong kasama, kahit wala siyang third eye, nababasa na niya ang kilos ko. At kapag ganito ang sitwasyon, nakikipag-cooperate siya sa akin. Nanatili siyang walang imik at nakikinig na lang. Maiwan ko muna kayo sandali, Virginia, Tawing. May itatanong lang ako kay Limbo. Paalam ni Aldrin. Nang kami na lang dalawa ni Tawing ang naroon ay saka pa lang niya ako tinanong. Girl? Hindi ko pa sigurado kung siya nga ang pumatay, Tawing. Nang tinitignan ko kanina ang larawan niya, nakita ko ang matinding galit sa kanyang mukha. Ngunit habang tumatagal, napansin ko naman ang takot sa kanyang mga mata. Magkasalungat ang nakita ko kaya hindi na ako nakasisiguro. Hindi sapat ang larawan lang. Kung nahawakan ko lang sana ng mas maaga ang patalim na ginamit ng pumatay,
Baka nalaman na natin kung ano ang tunay na nangyari, kung siya nga ang gumawa ng ganun. Isa lang ang natitiyak ko, may mabigat siyang dahilan. At kung hindi naman, may misteryo tayong dapat malaman kung bakit sila humantong sa malupit na kamatayan. Napanganga si Taweng sa narinig. Sino ba ang tinutukoy mo? Si Miss Bunag ba? Siya ba talagang pumatay? Kinakabahan niyang tanong. Nakalarawan sa mukha ang kuryosidad na malaman ng maaga kung sino ang hinahanap ng makakasama naming mga pulis. Magmerienda muna tayo bago tayo umalis. Malayo-layo rin ang biyahe papuntang Laguna. Nakangiting sabi ni Aldrin mula sa nabuksang pinto. May dala itong 3 supot at 3 ring pineapple juice sa lata. Ipinaling ni Taweng ang mukha sa akin. Naghihintay pa rin ang sagot. Mamaya ako na lang ipapaliwanag sa iyo. Bulong ko. Lumarawan ang panghihinayang sa kanyang mukha. Ang sama-sama naman ang timing nitong si Kapitan Pogi. Ayun na sasabihin na lang bigla pa talaga siyang sumulpot. Reklamo niya. Mabilis ko siyang sinenyasang huwag maingay. Nakaangat pa rin ang isa niyang kilay habang tinutulungan si Aldrin sa pag-aayos ng pansit palabok na nakalagay sa may kalakihang styro. Napansin ni Aldrin ang nakasimangot niyang mukha. Hindi mo ba gusto? Teka lang, magpapabili ako ng iba. Ay, hindi. Huwag na. Paborito ko yan, no? Pigil ni Taweng. Dahil sa sinseridad ni Aldrin, nahihiya siyang ngumiti at saka humingi ng paumanhin. Sinabing natapakan ko ang ingrown niya kaya busangot ang mukha. Naiiling naman akong nangiti. Si Taweng talaga, ang daming alam. Alam na kalokohan. Habang kumakain, sinasabi ni Aldrin ang mga gagawin namin. Makaraang makakain, lumabas si Aldrin sa loob ng presinto at gumawi sa paradahan ng mga sasakyan para manigarilyo. Nasa gawing likuran ang parking space na iyon. Hawak niya sa isang kamay ang envelope na naglalaman ng mga larawan ng paaralang pupuntahan namin. Habang naninigarilyo ay muli niyang tinignan ang 5 anggulong kuha ng paaralan na napili niya. Ang mga iyon kasi ang nakita niyang konektado sa nangyaring sakuna. Napirmi ang tingin niya sa rooftop, kung saan tumalon daw ang teacher matapos patayin ang mga estudyante. Pinag-aralan niyang muli ang mga posibilidad ng mga pangyayari. Nasa ganoon siyang posisyon nang may mapuna. Isang pares ng nanlilimahid na rubber shoes ang nakita niya sa sulok ng mga mata. Nakatayo ang may suot niyon sa likuran ng kotse niya. Nagkunwari siyang hindi namamalaya ng presensya nito. Ipinagpatuloy niya ang pagtingin sa mga litrato, ngunit hindi na doon nakatuon ang kanyang atensyon. Pinakikiramdaman na niya ang paggalaw ng sapatos na natitiyak niyang lalaki ang may suot. Kapitan! Bahagya siyang naigtad nang magulat sa sigaw na iyon. Nilinga niya ang tumawag. Sandali lang. At agad nang ibinalik ang paningin. Kaya laking gulat niya nang hindi na makita ang may suot ng sapatos.
Umikot siya sa likuran ng sariling sasakyan. Ganon din sa katabi. Yumuko pa at sinilip ang ilalim ng mga nakaparadang sasakyang nasa hanay. "Sir, may hinahanap ka ba?" Tanong ng kapwa pulis. Lumapit pa ito sa kanya. Ang gusto'y matulungan siya. Sinulyapan niya ito at saka tinanong, "Napansin mo ba yung lalaking nakatayo rito sa likuran ng kotse ko?" Aniya at saka muling sumilip sa ilalim. Lalaki, sir?" Naguguluhan nitong tanong. Iniunat na niya ang katawan sa narinig na tono ng kasama. Nakita niya ang pagtatakha sa mukha nito habang lumilinga rin. Hindi na kailangan pa ang sagot. Sa kilos at reaksyon nito'y napipiho na niyang hindi nito nakita ang nakita niya. "May kailangan ka ba, makaraig?" Naitanong na lang niya. "Pinatatawag ka ni Major sa opisina, sir. Tumawag na yung hepe sa Laguna. Nakatimbre na ang pagdating natin. Wala nang masasagasa ang kabaro. Pasukin man natin ang teritoryo nila." Anito. Sinamsam niya ang mga larawang nakapatong sa ibabaw ng kotse at ipinasok uli sa loob ng envelope. Sinabayan na niya ito sa paglalakad pabalik sa loob ng presinto. Nakakailang hakbang na sila nang muli niyang lingunin ang nakaparadang sasakyan. "Namalikmata lang ba ako?" Tanong niya sa sarili at saka naiiling na ipinagpatuloy ang paghakbang. Pagkaraang maihanda ang lahat ay umalis na kami. Grabe naman ang school na to. Parang mall. Humahangang sabi ni Tawing habang naglalakad papasok sa pinakalabi ng paaralan. Agad niyang iginala ang paningin. Bagamat pusikit lamang ang liwanag mula sa ilaw na pinananatiling bukas tuwing gabi, ay natatanaw pa rin ang registrar office, cashier, guidance office, principal's office, faculty room, infirmary at iba pang mga silid mula sa kinatatayuan namin dahil sa reflection ng liwanag sa makintab na gatasing tiles at kombinasyon ng pinuti at bughaw na kulay ng pintura sa paligid. Ako man ay humanga rin. Maganda na siya mula sa labas, ngunit mas maganda pa pala rito sa loob. Siguradong mga anak lamang ng mayayaman ang nakapag-aaral dito. Pag-ayon ko. Nabasa ko rin ang magkahiwalay na comfort room sa bawat palapag na may ilang ilaw ring nakabukas. Mukhang napakalinis at napakabango ng paligid. Napakaganda talaga. Kakaiba sa mga paaralang nakita ko na. Maging ang mga pinto ng bawat silid ay naiiba. Hindi pangkaraniwan. Naisip kong marahil ay air-conditioned room ang mga iyon. Kaya lang, 5 estudyante naman ang namatay rito at mismong teacher pa nila ang pumatay. Pasubali ni Tawing. Kaya nga nandito tayo para alamin kung ano ang totoo. Sabat ni Aldrin na nakalapit ng di namin napansin. Sa point of view ko lang ha, kumbaga opinion lang naman. Kahit sino pa ang pumatay, hindi pa rin basta-basta makakalimutan ng mga tao na may pinatay sa loob ng eskwelahan to. Siyempre, may takot na sila. Pwedeng nagkatrauma pa nga ang iba. Baka nga maging haunted pa para sa kanilang school na to eh. Isa lang sa mga nag-aaral o nagtuturo dito ang makakita ng kung ano at mapagkamalang multo. Ang tiyak na magkakatakutan na.
I'm sure mabilis pa sa alas 4 maglilipatan silang lahat sa ibang school. Sabi pa rin ni Tawing. Tumango naman si Aldrin bilang pagsang-ayon sa sinabi niya. Marahil, ganun din ang iniisip nito. Sir, maghihiwa-hiwalay ba tayo? Tanong ni Cabo. Parang ganun na nga, Martinez. Ikaw ang sumama kina Tawing at Virginia. Gamitin niyo ang elevator. Kami naman ni Limbo at Makarege sa hagdan magdaraan. Sa third floor na tayo magkita-kita. Sagot ni Aldrin. Muli siyang nagbigay ng instruction. Gumagana ba ang elevator, sir? Tanong ni Tawing. Yun ang sabi ng kausap ko. Sagot niya at saka naglakad palapit sa elevator. Sumunod kami sa kanya. Pinindot niya ang elevator button. Bumukas ang pinto. Naigtad ako sa nakita. Isang batang lalaki ang nasa loob, nakaupo sa sulok at nakayuko. May pinindot uli si Aldrin kaya dahan-dahang sumara ang pinto. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang umangat ang ulo ng bata at makitang wasak ang bunganga nito. Ani mo hiniwa sa magkabilang gilid at saka hiniklat. At bago lumapat ang pinto sa pagkakasara, tumayo ito at sumugod sa akin. Napahakbang ako paurong. Kasabay nun ang masiglang pagsasalita ni Cabo at Tawing. Okay na, sir. Gumagana nga. Nakatuon ang pansin nila sa elevator. Nakatingala pa habang pinanonood ang pag-ilaw ng mga numerong nilalapagan niyon. Kaya walang nakapansin sa akin. Sinikap kong hamigin ang sarili. Walang dapat mahalata ang mga kasama ko. Hindi pa nila dapat malaman hanggang di ko pa nasisiguro ang lahat. Nang muling umilaw sa letter G ang tinignan namin, ay may pinindot uli si Aldrin sa elevator button. Bubukas uli ang pinto. Sumagap ako ng hangin at marahang ibinuga. Inihahanda ko na ang sarili sa makikita. Muling bumukas ang elevator. Umusod si Cabo at nagbigay ng puwang na madaraanan namin ni Tawing. Nasa loob na kaming tatlo nang magsalita si Aldrin. Martinez, ikaw na sana ang bahala sa kanila. Mag-ingat kayo. Tawing, Virginia. Yes, sir. Marahan naman akong tumango bilang tugon. Nanatili si Aldrin sa tapat at hinintay na sumara ang pinto ng elevator. Papanhik na ang kinatatayuan namin. Pumapanhik na ang elevator na sinasakyan namin. Nanatili akong walang kibo at nakikiramdam lang habang nag-uusap sina Tawing at Cabo. Hindi ako nagpapahalata na hindi lamang kami ang nasa loob. Nakasama namin ang batang nakaupo uli sa sulok. Hindi ito tuminag sa kinauupuan. Iniangat lang ang mukha at nanatiling nakatitig sa akin. Malungkot ito na animo nagsusumbong dahil sa pagkibot ng wasak na bunganga. Basang-basa ang harapan ng suot nitong polo dahil sa patuloy na pag-agos ng dugo mula roon. Nakaramdam ako ng awa sa itsura nito. Pinigilan ko ang sarili sa pagkilos. Sinikap kong hindi gumalaw. Nang dahan-dahan itong tumayo at lumipat sa unahan. Tumayo sa tapat ko at saka tumingala. May sinasabi ito sa akin.
may isinusumbong. Gusto ko sanang sawayin si Natawing at Gabo. Gusto ko sanang sabihin huwag na akong isali sa usapan. Huwag na akong kausapin upang maintindihan ko ang sinasabi ng bata. Gusto ko sanang yumuko upang marinig itong mabuti, ngunit hindi ko magawa. Ilang sandali pa nakarinig kami ng tunog at saka biglang huminto ang elevator. Maagap kaming naghanap ng makakapitan. Umandar uli, ngunit pakaldag-kaldag. Tila may nakaharang sa kable, kaya nahihirapang magpatuloy sa pag-angat. Girl, kinakabahang sambit ni Tawing habang nakahawak sa handrail ang magkabilang kamay. Nakatingin din si Gabo sa akin na wari bang naghihintay ng paliwanag sa nangyayari at nararanasan. Hindi ko pa naibubuka ang bibig nang bumukas ang pinto sa palapag na sadya namin. Nagmamadali kaming lumabas. Diyos ko, akala ko hindi na tayo makakalabas, sabi ni Tawing habang hinihimas ang dibdib. May diferensya siguro ang elevator. Dapat maipaayos na yan ang may-ari bago pa maka-aksidente. Panibagong problema na naman ang idudulot niyan sa kanila, sabi ni Gabo. Muli silang nagulat at magkasabay na napalingon sa nagbubukas sarang elevator. Napahawak si Tawing sa braso ni Gabo na katabi niya nang makitang nagpapatay sindirin ang ilaw sa loob. Napanganga silang pareho nang mapansing sa second floor pa lang pala huminto ang elevator, gayong number 3 ang una nilang nakita. Nag-iba na ang pakiramdam ni Gabo Martinez. Nanlalaki na ang ulo. Hindi na napigilan ang panlalamig dahil sa nararamdamang kaba. Nagtayuan na rin ang mga balahibo ni Tawing. Iba na ang nangyayari. Hindi gaya sa mga naunang kasong nagawan namin ng solusyon. Pakiramdam niya'y gumaganap siya sa isang pelikulang katatakutan at hindi niya matukoy kung isa siya sa bida na mananatiling buhay sa ending o mapapabilang sa mga mapapatay. Ang kaalaman ko at kakayanan ang pinaguhugutan niya ng tapang. Tiwala siyang magagawa kong harapin ang gustong manakit sa amin na makakaya kong talunin. Halos malaglag ang panga niya, nawala ng kulay ang mukha at nangatal sa takot nang sa paglinga sa akin upang makasambot ng tapang ay luminga na rin si Gabo sa gawin niya. Lalo itong kinabahan, lalong nag-alala. Hindi nila malaman kung saan gagawi. Lalong hindi malaman kung ano ang gagawin. Palinga-linga, habang kapwa nag-iisip kung kakanan o kakaliwa. Dahil wala ako sa likuran nila. Hindi na nila ako kasama.